Salamat sa mapagpalaan pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po ng kaya natin ngayon ay mabilis ka bang magaling? Ngayon po ang pag-aaral ay tungkol sa Nahum chapter 1 verse 3. Kung saan po natin ang ating pagkakisip sa mga bansa kasama. Kung sabi na the Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty to unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and the clouds are the dust of his feet. Nasa Tagalog. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dapat ng kapangyarihan. At sa anumang paraan, hindi pawawalang sara ng Panginoon ng kasal. Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok na ng kanyang mga paa. Teaching number 1. God is patient and slow to anger. Pinapakita sa verse na ang Diyos ay banayad sa galit o slow to anger. Hindi siya padalos para sa paghatol, kundi pinipiling maging mahinahon at maghintay. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nangangahulugan ang kanyang ipapakaw ang kaparusahan. Kundi pinapakita niya ang kanyang habag sa pamamagitan ng pagkatyaga. Teaching number 2. God delays justice to extend His grace. Ang Diyos ay napapaliban ng hustisya upang bigyan tayo ng pagkakataon ng sisi. Ang pagpapaliban ng Diyos sa kanyang paghatol ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa nais niyang bigyan tayo ng sapat na panahon upang makapagsisi at bumalik sa kanya. Ito ay biyaya at hindi kahinaan. Teaching number 3. We must be quick to repent. Dapat tayo maging mabilis sa pagsisisi. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng panahon upang masisi, hindi natin ito dapat abusuhin. Sa halip, gamitin natin ito upang agad humingi ng tawad, iwan ang kasalanan at magawang buhay. Ang pagkaantara ng hustisya ay hindi nangangalagang hindi ito darating. Application number 1. Do not presume upon God's patience. Huwag natin abusuhin ang pasensya ng Diyos. Maraming tao ngayon isip na okay lang makasara ngayon at magsisi na lang ngayon. Ngunit hindi natin alam kung kailan darating ang kaso ng Diyos. Ang pagiging matiisin niya ay hindi pangtulad sa kasalanan. Application number 2. Be quick to repent, do it now. Magsisi agad, gawin na ngayon. Kapag nadama mo ang panawagan ng Diyos sa puso mo, huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo tayo ng perfect time dahil ang perfect oras ay ngayon. Maaaring bukas ay huli. Application number 3. Be patient, just as God is patient. Maging matiisin din tayo tulad ng Diyos. Bilang mga taga-sunod ni Kristo, yung tawag tayong tularan at kanyang ugali. Sa narito ang pagtitiis sa ating lumanyawan. Sa halip na maging mainitin ang ulo o mapagtiganti, matuto tayo magpakumbaba at maging tayo ng may tayong kasagawa. Yun lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.